Danica's POV. I'm leaving. Anunsyo ni Alejandro kay Danica. May nahanap na akong apartment na malilipatan. Nagulat siya. Di niya inaasahan yon pero kahit papaano napaghandaan na niya ito. Ngulit ang sakit-sakit pa rin. I'm sure magpapakasal na kayo ni Alicia kapag naaprobahan ng annulment natin. May pait sa tonong tanong niya dito, ngulit di siya nito sinagot. Ingatan mong sarili mo, palagi mong ilalak ang pinto at please lang, huwag mo basta-basta papapasukin ang rod na iyon dito not unless kasama niya ang buong barkada mo. Babala nito sa kanya. Ewan pero wala akong tiwala sa mokong na yun. Naka-ismid pang sabi nito sa kanya. Mabait si Rod at nirespeto niya ako. Hindi ka talaga marunong kumilatis ng tao. May interes sa iyong lalaking yon kaya kapag sinabi kong mag-iingat ka, mag-iingat ka. Singhal ito sa kanya. Teka, bakit mo ba ako sinisigawan? Aalis ka na nga lang, naninigaw ka pa? Kung ano bang gagawin ko sa buhay ko at kung sino man ang papasukin ko sa bahay na to, labas ka na ron. Mag-iiwalay na tayo. Matatapos na ang drama nating to. Ines na sabi niya. Ang tagal-tagal kong gusto makawala sa sitwasyon nating to. Kaya pag-alis na pag-alis mo, magpapaparty ako. Pagsisinungaling niya. Eh di magpaparty ka? Alam ko namang noon mo pag gustong maghiwalay tayo para... Hindi na itinuloy ni Alejandro ang sasabihin. Sa halip, nagmamadali na tong lumabas ng bahay. Naiwan siyang nakatayo lang sa sala sabang unti-unti nang pumapatak ang kanyang mga luha. Maya-maya tinawagan niya sina Diane at Brittany para kahit na paano may mapanghihingahan siya na sama ng loob. After an hour, dumating ang mga to. May bitbit na 2 box ng Hawaiian pizza. So, nakibang bakod na si Alejandro? Tanong na Diane. May apartment na siyang nakuha. Pagtatuwid niya, hindi ng ibang bakod. Humaba ang uso nito. Doon din ang tungo nun. Baka nga hindi lang masabi sa'yo na magli-live-in na sila ni Alicia. Ni Brittany, di na siya nakipagtalo pa. May katwiran din naman ng mga to. Baka nga hindi lang sinasabi sa kanya na makikipag-live-in na ito kay Alicia. Muling pumapatak ang mga luha niya. May nangyari sa amin. What? Halos sabay na bigkas na Brittany at Diane. Ibigay mo ang sarili mo sa kanya at pumayag siya makipaghiwalay siya sa iyo. Namimilog ang mga matang tanong na Diane sa kanya. Anong gusto niyang gawin? Pigilan ko siya? Makiusap at aminin sa kanya na mahal ko siya? Mahal mo siya? Halos sabay uling tanong ng dalawa. Natahimik siya. In love ka sa kanya kaya binigay mo ang pagkatao and yet hinayaan mo lamang siyang umalis? Ines na sabi sa kanya ni Brittany. My gosh, Danica. Sana kung mahal mo siya, matuto ka ipaglaban yung feelings mo. May karapatan kang gawin yun dahil asawa mo naman siya, hindi ba? Pero may mahal naman siyang iba. Eh alam mo naman pala yun. Eh bakit binigay mong sarili sa kanya? Napatungo siya. Di ka talaga nag-iisip, pero nangyari na yan. Nakalis na si Alejandro na hindi man lang nag-try. What if? Walang what if dahil kahit anong gawin ko, hindi ko siya maaagaw kay Alicia. Mahinang sabi niya sa mga kaibigan. At hindi rin naman ako martir para magmakaawa at mamalimos ng pagmamahal niya. Lalo na't hindi lang naman siyang lalaki dito sa mundo. Oo, hindi lang siyang lalaki sa mundo. Ang tanong, what if siya lang ang lalaking kaya mong mahalin ng ganyan? Tanong ni Diane sa kanya. Huwag kang ang OA. Ano bang meron siya para mahalin ko ng sobra at di na ako makahanap na ibang lalaking mamahalin? For sure, lilipas din ang feelings ko na to sa kanya. Baka na-develop lang ako palibasa. Palagi kami magkasama dati. Pero wala na siya. Baka mawala na rin tong nararamdaman ko. Katwiran niya sa mga ito. Sana nga, sabi ni Brittany. Sayang, ang sarap pa naman sa pakiramdam ang ma-in love. First time mo ma-in love pagkatapos ganito pa ang nangyari? Baka kasi ayaw mo pa kay Rod eh. Alam niya namang kapatid lang talaga ang turing ko kay Rod. Aniya sa mga kaibigan. Sa kabilang banda, napahinto sa may pinto si Rod nang marinig ang sinabi niya ni Danica. So, kapatid lang ang turing nito sa kanya? Ibig sabihin ngayon pa lang basad na siya dito. Nagpa siya siyang wag na munang tumuloy sa bahay nito. Besides, nandun naman palang ibang barkada nila. Laglag balikat, bumalik siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho pa uwi ng bahay. Bakit nga ba hindi niya napigilan ang sarili na umibig dito? Kung tutuusin, marami namang ibang babae na alam niyang nagkakagusto sa kanya. At hindi na siya mahirapan pang manligaw and yet, si Danica talaga ang gusto niya? Matagal niya nang kinikimkim ang nararamdaman niyang to para sa dalaga. Kaya galit na galit siya kay Alejandro lalo na't ramdam niya may pagtingin si Danica dito and vice versa. Hindi niya iyon matatanggap. Hindi niya hahayang magkatuluyan ang dalawang yon. Alfredo's POV. Papuntahin mo dito si Alejandro.
Utos ni Alfredo kay Adam na mabalitaan niyang umalis to sa bahay ni Danica na hindi malang ipinaalam sa kanya. Pa, saan ko naman nahanapin ang lalaking yun? Mahirap hanapin ang taong ayaw magpakita. Reklamo ni Adam sa kanya. Kambal kayo. Sigurado nababasa mong tinatakbo ng utak niya. Pamba, kambal lang kami pero hindi kami magka-mental telepathy, no? Nakairap na sagot ito sa kanya. Basta hanapin mo siya. Puntahan mo si Alicia, baka itinatago na ng kapatid mo. Pa naman eh. Hayaan niyo na si Alejandro, matanda na yun. Alam na niya ang ginagawa niya. Yun na nga ang problema sa kapatid mo eh. Matanda na, anyat napaka-irresponsable pa rin. Papuntahin mo siya rito at gusto kong kasama niya sa Danica pagbalik ka rito. Ano ba talagang meron sa Danica na yun, pa? Bakit para napaka-importante ng papel na ginagampanan ng babaeng iyon sa buhay namin ni Alejandro? Curious sa tanong ni Adam sa kanya. Natigilan si Alejandro, ngunit sa halip na sagutin ang tanong ni Adam, tinalikuran na lamang niya to. Basta dalhin mo silang mag-asawa dito. Paalala pa niya bago tuluyang pumasok sa kanyang kwarto. Dinatnan niya si Luisa na nakaupo sa couch. Tinatawagan ko si Alejandro sa mga kaibigan niya, pero hindi raw nila alam kung nasan ito. Anang asawa sa kanya. Kinagalit talaga ako ng lalaking yan. Porque alam niyang hindi ako tunay niyang ama. Tuluyan na niyang kakalimutan lahat ng mga ginagawa ko para sa kanila. Talaga bang hindi niya na ako nirerespeto? Hindi naman siguro ganon. Baka gusto lang magpalipas ang sama ng loob. Kahit naman sino mabibigla kapag nalaman nilang di pala sila tunay na anak ng mga taong inakala nilang mga magulang nila. Intindihin mo rin naman sana ang nararamdaman ni Alejandro. Sana maisip niya na kahit kailan hindi ako nagkulang ng pagmamahal ko sa kanilang magkapatid. Kung paano ko minahal si Raver, ganon din ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanila. Hinaing niya sa asawa. Kaya wag na wag nilang isusumbat sa akin yon. Hindi ba ikaw ang nanunumbat sa ginagawa mong yan, ha Alejandro? Kaya lumaking ganyan ang mga kinukonsinti mo eh. Aniya sa asawa. Talaga ba? O dahil noon pa man pinaramdam mo na sa kanila na hindi mo naman sila tunay na anak? Kaya lahat ng mga ginagawa nila palaging mali para sa paningin mo. Ako sa nito sa kanya. Alam mong hindi totoo yan, Luisa? Ewan ko. Hindi ko na alam kung anong totoo sa hindi. Palagay ko hanggang ngayon pinagsisiyan mo pa rin na ako ang pinakasalan mo instead na ang nila na yon. Nagsiselo sa sabi nito. Mag-uumpisa na naman ba tayo, ha, Luisa? Hindi na to nagsalita pa sa halip. Nagmamadali na tong lumabas ng kanilang kwarto. Napapailing na sinundan na lang niya ito ng tingin. Ano pa ba ang kailangan niyang gawin para patunayan na mahal niya ito? At iyong nangyari sa kanila ni Nila, bunga lamang iyon ng kanilang kalasingan. Pero kahit kailan hindi niya ito minahal. Kung binibisita man niya ito noon, yun ay dahil may anak sila. No more, no less. Ngunit hanggang ngayon ay araw-araw pa niyang naibalik ang tiwala sa kanya. Kailangan niyang patunayan kay Luisa na tunay at wagas ang kanyang pagmamahal para dito. Ano naman ang ginawa nito sa kanya? Hindi ba't napakabilis naman niya itong napatawad after malaman niya na kahit kailan hindi siya nito mabibigyan ng anak? Pero siya halos araw-araw isinusumbat sa kanyang isang gabi na pagkakamali niya. This is ridiculous and unfair. Minsan napapagod na rin siya. Danica's POV. Wala ba talagang ibinili na kahit ano sa iyong daddy mo? Curious na tanong ni Adam sa kanya. Napapatitig siya kay Adam. God, kamukhang-kamukha talaga niya si Alejandro. Para tuloy gusto niya itong yakapin. 3 weeks na simula nang umalis si Alejandro sa bahay at miss na miss niya na itong talaga. Hey, nakikinig ka ba sa akin? Ha? Napabuntong hininga to. Kanina pa ako nagsasalita, hindi ka naman pala nakikinig. Naisip ko lang para talaga kayong pinagbiyak na bunga ni Alejandro. Kaya nga kami identical twins, no? Nakataas ang kilay na sagot ni Adam sa kanya. Ano na? Wala na ba talagang naihabilin sa iyong daddy mo? Or naipagtapat man lamang bago siya namatay? Wala nga eh, bakit ba? Curious lang ako. Feeling ko hindi pa sa atin ipinagtatapat si Papa. Something na involve ka kaya ayaw ni Papa na magkahiwalay kayo ni Alejandro. Ang sabi sa akin ng daddy at ng papa mo dahil sa sinumpaan nilang frat. Feeling ko may mas malalim pang dahilan eh. Kunot noon taringnan niya si Adam. Ano naman kaya yun? Yun ang dapat nating alamin. Ayoko na mag-isip ng kung ano-ano. Sagot niya kay Adam. Ang gusto ko lang ngayon mag-move on at mag-umpisa ng bagong buhay na tahimik. Ayoko nang ma-involve sa gulo ng pamilya ninyo. Sumasakit lang ulo ko eh. Pati na rin ang puso ko. Ilang gabi ko nang iniiyakan ang pag-alis ni Alejandro and hopefully isang buwan lamang ito. Ayoko namang iyakan ng lalaki yun na mas matagal pa sa isang buwan, no?
Hindi ko nga siya naging tunay na asawa eh. Ganun ba? Sa bagay, kahit naman ako, ayoko na rin ma-involve sa gulong to at siguro ganun din si Alejandro. Kawawa naman si Alejandro. Kamusta na kaya siya ngayon? Lahat ng mga kaibigan niya, pinagtanungan namin pero lahat sila, wala nakakaalam kung nasan si Alejandro. Kahit si Alicia? Worried nga si Alicia eh. Imposible. Malamang tinatago lang ng babaeng yun si Alejandro. Giit niya. Ilang beses pa lang niya nakakita si Alicia pero pakiramdam niya, kilalang kilala niya ang buong pagkatao nito. Kung talagang hindi niya alam kung nasan si Alejandro, hindi yun susugod dito? Sa bagay, ang totoo, yun din ang naiisip ko. Pero ayoko mag-effort na ipaalam pa yun kay Papa. Malaki na si Alejandro, bahala na siya sa buhay niya. Makalipas ang ilang linggo, dumating sina Diane at Brittany para sunduin siya dahil may usapan silang manonood ng sine. Ngunit masakit na masakit ang ulo niya at nagsusuka. I'm sorry, hindi na lang ako sasama. Hindi ko talaga kaya, para nanghihina ako eh. Ano ba kasing kinain mo? Tanong ni Diane. Di nga ako makakain ngayon at masama ang pakiramdam ko eh. Kahapon naman, mangga lang maghapon ang kinain ko at saka yung chicharong bulaklak. Aniya sa mga kaibigan. Para na naman siyang maduduwal kaya nagmamadali siyang tumakbo sa toilet bowl. Nakasunod naman ang dalawa niyang kaibigan sa kanya. Danica, di kaya buntis ka? Nag-aalala lang tanong ni Diane. Bigla siya napalingon dito. Bakas ang takot sa kanyang mukha. Di niya naisip ang ideyang iyon at alam niyang di yun imposible dahil may nangyari nga sa kanila ni Alejandro. Para masigurado, hintayin niyo ako dito. Bibili ako ng pregnancy test kit dyan sa drugstore sa kanto. Sabi ni Bertie na nagmamadali ng lumabas. Anong gagawin ko kung sakaling buntis nga ako? Naguguluhang tanong niya kay Diane. Ipapaalam ko ba kay Alejandro? Kung ano ang tamang dapat gawin, yun ang gawin mo. Payo nito sa kanya. Ano bang tamang dapat gawin? Huwag niyang ituloy ang pagpa-file ng annulment kung sakaling buntis nga. Dapat niyang panagutan ang anak ninyo. Ayoko naman na magsasama lang kami ng dahil sa bata. Ilang sandali pa dumating na si Brittany na may dalang pregnancy test kit. Sige, itest na natin para malaman natin kung buntis ka nga talaga or baka kabag lang yung nararamdaman mo. Sabi ni Brittany sa kanya. Kinakabahan kinuha niyang pregnancy test kit. Diyos ko, anong gagawin ko kung sakaling ang buntis ako? What if buntis ako? Anong gagawin ko? Dapat po ba itong ipaalam kay Alejandro? Or bubuhayin ko ang bata na mag-isa at ililihim ko na lamang sa kanyang kalagayan ko? Bahala na, ang mahalaga. Kahit ito tanggapin ni Alejandro, ay kaya ko namang buhayin mag-isang bata. Okay naman, sakitan ng talyer at ang mga apartment ko. Tsaka may savings naman ako. Mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ng anak ko kung sakali. Kinakabahan silang tatlo habang naghihintay sa result ng pregnancy test na sinagawa niya. Maya-maya ay nag-positive siya. Nakangata lang mga kamay na iniabot niya sa mga ito ang tangan niyang pregnancy test. May 2 guhit. Kinakabang sabi niya sa mga kaibigan. OMG, buntis ka! Mangiyak-ngiyak na niyakap siya ni Diane. God! Magkahalong kaligayahan at lungkot ang nararamdaman niya. Panigurado matutuwa ang daddy niya kung nabubuhay lamang to ngayon. Sayang at wala na ang daddy niya. Kaya pala gustong-gusto nitong magkaapo, di na pala magtatagal ang buhay nito. Ni hindi man lang niya na iparanas dito ang pakiramdam na maging isang lolo. Napakagulhol siya. Lalaking walang kinikilalang amang kanyang anak kung di niya ipapaalam kay Alejandro ang tungkol sa kalagayan niya ngayon. Buntis ka nga! Naiiyak na bunala si Diane. Magiging tita na tayo. Masayang-masayang sabi naman ni Brittany. Nagyakap silang tatlo. Ipapaalam ba natin to sa mga boys? Tanong ni Diane ang tinutukoy si Rob at Baldo. Hindi ba si Alejandro ang unang dapat makaalam nito bago ang dalawang yon? Si Brittany. Pwede bang ilihim na lang muna natin sa kanilang tungkol sa kalagayan ko? Pakiusap niya sa mga ito. Sa ngayon, naguguluhan pa siya. Hindi pa niya alam kung ano ba ang tamang dapat niyang gawin. Hindi ba karapatang malaman ng asawa mo ang tungkol sa anak ninyo? Tanong ni Brittany sa kanya. Saka ko naisipin ang tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, gusto ko lang ng tahimik na buhay. Aniya sa mga ito.